posibleng hindi na makakabayad ang GSIS sa buwanang pensyon ng kanilang mga GSIS pensioners in the long run kung matutuloy ang mas maaga na pagreretiro ng kanilang mga GSIS members at walang magbabago sa paraan ng contribution sa kasalukuyan. Yan mga kamaster ay inamin mismo ng GSIS sa frequently asked questions na bahagi ng kanilang GSIS website at yan po ang ating pag-uusapan sa episode na ito. Pero bago yan ay nais kong magpasalamat sa Rising Era Dynasty, isa pong direct selling business na mayroon pong twist ng multi-level marketing. Ang Rising Era Dynasty ay ang pangalan sa likod ng Grand Humus Plus, ang 100% organic soil conditioner and plant growth enhancer. Maging distributor na ng Grand Humus Plus at iba pang produkto ng Rising Era Dynasty for as low as 2,500 pesos at mayroon na kayong up to 50% discount sa inyong next na pag-purchase at may chance na kumita in 5 different ways at maging bahagi po ng aking team. For more info about sa Rising Era Dynasty at sa iba't ibang paraan para kumita ng extra sa pamamagitan ng negosyong ito, message me sa aking Facebook page, Master Jet. And now, let's go back to the video. Isa sa mga mahalagang tanong mga kamaster pagdating po dito sa issue ng pagpapababa ng optional retirement age ng mga kawani ng gobyerno ay ang kakayahan ng GSIS na bayaran ang pensyon ng kanilang mga GSIS pensioners. Kapag magiging batas na kasi mga kamaster yung magiging optional retirement age na 56 o kaya ay 55 years old, ay expected na biglang dadami ang bilang ng mga pensioners ng GSIS. Mas marami na ang magiging pensioners at biglang mababawasan naman ang mga active members nito na siya pong nagkukontribute buwan-buwan. Ayon mismo sa GSIS ay magiging weak or mahina na ang kanilang capacity to pay sa kanilang Social Insurance Fund liabilities kung matutuloy ang mas maagang retirement ng mga kawani ng gobyerno. At sa kasalukuyan mga kamaster, hanggang 70% lamang po ng kasalukuyang Social Insurance Fund liabilities ng GSIS ang kayang bayaran gamit ang GSIS assets. Ibig sabihin nito mga kamaster, kung bigla pong magsasara ang GSIS, 70% lamang sa kanilang utang doon sa insurance fund ang kayang mababayaran gamit ang kasalukuyang assets ng GSIS or kasalukuyang pagmamay-ari ng GSIS. So kulang po yan para bayaran ang lahat ng kanilang liabilities sa Social Insurance Fund. Kaya naman kung biglang bababa ang edad ng optional retirement at kung bigla pong dadami ang bilang ng mga magiging bagong pensioners ng ahensya, bigla din pong bababa ang bilang ng mga active members. Ibig sabihin nito ay from 70%, sigurado na magiging mas mababa pa riyan ang kayang bayaran ng GSIS gamit ang kanilang mga ari-arian. Dagdag pa ng GSIS na sa kasalukuyan na 60 years old optional retirement age at 65 na compulsory retirement age hanggang 2045 pa ang fund life ng GSIS. Pero kung magiging 56 na lang ang optional retirement age at mananatili sa 65 ang compulsory retirement, hanggang 2041 na lang ang kaya ng pera ng GSIS. Pero kung magiging 55 years old ang optional at 65 ang compulsory, 2040 ang kayang itagal ng pera ng GSIS. Mas worse mga kamaster kung magiging batas na ang 55 years old na optional retirement age at 60 years old na compulsory retirement age dahil hanggang 2031 na lang ang itatagal
ng Fund Life ng Social Insurance Fund ng GSIS. In short, tayo po na kasalukuyang active members na hindi pa po makakatanggap ng pensyon o hindi pa magre-retiro pagdating ng mga taong nabanggit, hindi na po tayo makakatanggap ng ating pensyon unless kung mayroong magiging bagong batas kung saan magkakatanggap ng dagdag na pagkukunan ng pondo ang GSIS para sa pamimigay na pensyon ng kanilang mga pensioners. Ibig sabihin po niyan mga kamaster, nangangailangan nga ang GSIS ng dagdag na pondo, dagdag na pera, dagdag na pagkakitaan upang matustusan ng tuluyan ang pensyon ng kanilang mga pensioners kahit nga babaan ang retirement age ng mga kawani ng gobyerno. Ang mga nabanggit natin dito mga kamaster ay base po sa pag-aaral, pagsasaliksik na ginawa ng GSIS at ito rin po ay mismong makikita natin sa website ng GSIS. So galing po mismo sa kanila ang mga impormasyon na ito na hindi po o posible po na hindi na sila magkakabayad ng matagal ng pensyon ng kanilang mga pensioners kung tuluyan ng bababa ang retirement age ng mga kawani ng gobyerno. Sa ating palagay mga kamaster, isa lamang po ang kinahinatnan ng lahat ng ito. Kung tuluyan na pong magiging batas yung mas mababa na retirement age ng mga personnel ng gobyerno, ay kasunod niyan ang pagsingit ng GSIS na magkaroon ng dagdag na premiums mula sa mga active members nang sa ganon ay matustusan nila at kaya nilang bayaran ang magiging pensyon ng biglang pagdami ng kanilang mga pensioners. So yun po ay talaga nating aasahan na mangyayari kung tuluyan na po magiging batas ang mas mababang retirement age. So sana nga naman ay mabigyan ito ng pansin ng ating mga mambabatas. Nang sa ganun ay hindi po magkakaroon ng malaking epekto, negatibong epekto ang magiging bagong batas doon po sa mga bago or mga active na miyembro ng GSIS. Sa panahon ngayon mga kamaster, bawat increase ng ating contribution ay nangangahulugan ng pagbaba ng ating net take home pay. Kung kaya bawat sentimo po ay talaga pong importante para sa lahat ng mga kawani. Kung kaya naman, ang anumang magiging pagtaas ng premiums ay dapat hindi po nakakaapekto sa lahat ng mga government personnel. Anuman ang magiging resulta ng magiging batas na ito mga kamaster, yan pa rin ay ating ihahatid sa inyo sa pamamagitan ng ating YouTube channel. Kaya make sure to subscribe, click the notification bell button o mag-join sa ating channel membership for as low as 49 pesos per month para magkaroon po kayo ng extra updates at mauna kayong makakaalam sa mga bawat issues na atin pong ihahatid, ating ibabahagi dito sa ating YouTube channel. Hanggang sa susunod na episodes, updates, mula po dito sa MasterJet YouTube channel. Maraming salamat sa inyong panonood at sa inyong patuloy na pagsuporta. Keep safe everyone.